Si Takamichi ay isang pangit at walang silbing binata, na sinayang ang kanyang buhay matapos mamatay ang kanyang kasintahan. Palagi siyang binubuli ng mga bata, habang pinuproblema niya ang pambayad sa kanyang inuupahan. Nang mapagtanto niya na mamamatay siyang virgin ay may isang kamay ang biglang tumulak sa kanya sa riles ng tren. Sa kanyang huling sandali, ang tanging iniisip ni Takamichi ay ang kanyang kasintahang si Tachibana. Ngunit nang binuksan niya ang kanyang mata, nakita niya ang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili sa harap ng salamin. Nang tinignan niya ang petsa sa kanyang cellphone ay natuklasan niyang bumalik siya ng 12 taon sa nakaraan. Masaya si Takamichi na muling makita ang kanyang mga kaibigan noong kabataan niya, ngunit naalala rin niya ang mga masasamang pangyayaring magaganap sa araw na iyon. Bago pa niya sila mabalaan, bigla silang sinalakay ng isang grupo ng mga siga mula sa 3 taon. Sinubukang ipaliwanag ng pinakamaliit sa kanilang grupo, na kaibigan nila ang leader ng mga siga na si Masaro. Ngunit sa halip na makinig, isa sa mga siga ang tumawa lang at inutusan si Masaro na bumili ng inumin para sa kanila. Habang umalis si Masaro, halos bugbugin ng todo ang grupo ni Takamichi, at wala ni isa sa kanila ang nakalaban. Habang dumudugo ang kanyang ilong, naalala ni Takamichi kung paano nagsimulang masira ang kanyang buhay mula sa araw na iyon. Sa sobrang sama ng kanyang loob, sumigaw siya sa langit na parang sinisisi ang Diyos sa muling pagpaparanas ng trahedyang ito. Ngunit sa isang iglap, nagbalik sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang kasintahan noon, at napagtanto niyang ang grupo ring ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan sa hinaharap. Samantala, sa halip na umuwi kasama ang mga kaibigan, tumakbo siya upang makita si Tachibana sa huling pagkakataon. Pagbukas ng kanyang pinto, nag-alala si Tachibana nang makita ang pangit na mukha ni Takamichi. Dahil sanay na siyang pagsabihan ni Tachibana ng masama, hindi niya napigilan ang kanyang pagluha. Sinubukan ni Takamichi na umalis agad, ngunit pinigilan siya ni Tachibana at hinimok siyang maglabas ng kanyang saloobin. Sa puntong ito ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili, at ibinuhos ang lahat ng sama ng loob kay Tachibana. Pagkatapos niyang umiyak ay pumunta siya sa tahimik na lugar para magmuni-muni, ngunit napansin niya ang isang grupo ng mga batang nang bubuli sa isang inosenteng estudyante. Dahil sa kanyang galit ay tumayo siya at sinuntok ang isa sa mga bata, at binasag ang isang bote para takutin ang iba pa. Nang magsimulang magtakbuhan ang mga duwag, pinayuhan niya ang binatilyo na matutong ipagtanggol ang kanyang sarili. Doon nagpakilala ang bata bilang si Naoto Tachibana na ang kapatid ng kanyang kasintahan. Samantala, nang maalala niya na mamamatay rin si Naoto sa hinaharap, muling bumalik ang lungkot ni Takamichi. Sa mga sandaling ito ay sinabi niya na si Tachibana lang ang tanging babaeng minahal niya sa buong buhay niya. Laking pagtataka ni Naoto sa mga sinasabi nito, kaya't ipinaliwanag ni Takamichi na nakabalik siya sa nakaraan matapos makaligtas sa isang aksidente sa tren. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, naniwala si Naoto sa kanyang kwento. Dahil dito, inutusan niya si Naoto na protektahan si Tachibana sa kahit anong paraan, dahil sa eksaktong 12 taon mula sa araw na ito, pareho silang mamamatay sa isang madugong labanan. Nagulat si Naoto sa revelasyong ito, pero nang magkamay sila upang pagtibayin ang kanilang pangako, biglang may kakaibang enerhiya na bumalot kay Takamichi. Sa isang iglap ay nagising siya sa isang ospital pabalik sa kasalukuyan. Nagtataka si Takamichi kung panaginip lang ba ang lahat ng pangyayari, ngunit nang tiningnan niya ang kanyang katawan ay wala siyang kahit anong pasa. Bigla namang lumapit sa kanya ang isang misteryosong lalaki at nagpakilalang Naoto. Nagulat si Takamichi, ngunit ipinaliwanag ni Naoto na sineryoso niya ang mga sinabi nito noon. Dahil sa kanyang mga babala, nag-aral siyang mabuti at naging pulis para maprotektahan ang kanyang pamilya. Kahit nailigtas niya si Takamichi mula sa aksidente sa tren, inamin ni Naoto na hindi niya nagawang protektahan ang kanyang kapatid mula sa gulo sa paaralan. Pagkatapos, sinabi niyang si Takamichi lang ang may kakayahang iligtas si Tachibana. Dinala niya si Takamichi sa kanyang bahay at ipinaliwanag na kakaiba ang kanyang kakayahang bumalik sa nakaraan. Sinabi ni Naoto na maaari lamang siyang bumalik ng eksaktong 12 taon mula sa anumang sandali sa kasalukuyan. Para matiyak na magtagumpay ang kanilang plano na iligtas si Tachibana, pinilit ni Naoto si Takamichi na magbasa ng buong magdamag tungkol sa kilalang grupo na Tokyo Manji. Napansin ni Naoto ang reaksyon ni Takamichi nang makita niya ang isang madugong larawan sa kanyang computer. Sinabi ni Takamichi na ang lalaki sa larawan ay ang kanyang dating kasamahan, na walang awang pinatay matapos subukang pasukin ang hideout ng isang gang.
Dagdag pa niya na ang tanging paraan para mailigtas si Tachibana ay bumalik sa nakaraan, at kailangan niyang pigilan ang pagkikita ng mga kasalukuyang pinuno ng Tokyo Manji. Gayunpaman, walang ideya si Takamichi kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Naoto na ang sekreto upang makabalik siya sa nakaraan ay isang simpleng pakikipagkamay. Ngayon ay naisip niya na parang baliw si Naoto, ngunit desperado na si Takamichi na iligtas si Tachibana. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito at bigla siyang bumalik sa nakaraan, eksakto sa gitna ng isang suntukan. Nagulat siya na gumana ang kanilang plano, kaya agad niyang tinignan ang petsa sa kanyang telepono. Ngunit bago pa siya makagalaw ay umatras siya mula sa laban, dahilan para mapuruhan siya at mawalan ng malay. Pagkagising niya ay muli siyang binugbog matapos ang kanyang pagkatalo sa laban. Dahil rito ay naalala niya kung paano sila binubuli ng mga biker gang, hanggang sa sila ay nakapagtapos ng middle school. Ngunit sa kanyang katangahan, nabanggit ni Takamichi na gusto niyang makilala ang pinuno ng kanilang gang. Sa kanyang sinabi ay nagalit si Kiyomasa, isa sa mga nakatataas at pinalo siya ng baseball bat hanggang sa mawalan siya ng malay. Pinalaan siya nito na huwag niyang banggitin ang tungkol sa kanilang mga pinuno, at dahil sa takot ay tumakbo si Takamichi sa buong syudad na parang nakatakas sa bilangguan. Habang naglalakad ay pakiramdam ni Takamichi na wala siyang silbi at hindi niya kayang iligtas si Tachibana. Sa kalaunan ay nagdesisyon siya na bumalik sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pakikipagkamay kay Naoto. Ngunit, sa halip na si Naoto ay si Tachibana ang nadatnan niya, at pinagalitan siya nito dahil sa muling pagkakasangkot sa gulo. Pagkatapos ay pabiro niyang sinabi na siya na lang dapat ang lalaki sa kanilang relasyon, dahil napakaduwag niya para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa sobrang saya ng kanilang usapan, nakalimutan na niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Kinabukasan, nagtipon-tipon sila ng kanyang mga kaibigan sa banyo ng mga lalaki. Ibinunyag ng kanilang tagapamuno na si Akan, na ang susunod na laban ay sa pagitan ni Takuya at isang estudyante mula sa ibang paaralan. Nagulat silang lahat dahil si Takuya ang pinakamahinang kasapi sa kanilang grupo, at nangamba sila na baka hindi niya kayanin ang laban at mapahamak siya ng husto. Gayunpaman, inamin ni Akan na wala silang magagawa para baguhin ang sitwasyon. Nagsalita si Takuya at matapang na sinabi na ipaghiganti niya si Takamichi sa pamamagitan ng pagtalo sa kanyang kalaban gamit ang isang suntok. Pagdating nila sa lugar kung saan magaganap ang laban, basang-basa na siya ng pawis at nangangatog sa kaba. Dahil sa matinding takot, pakiramdam niya ay napaihi na siya kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Samantala, biglang sumigaw si Takamichi at sinabi na ihinto ang laban. Lahat ay naguguluhan at nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang pangit sa arena. Ngunit bago pa nila maisipang tumawa, lumapit si Takamichi kay Kiyomasa at diretsahang hinamon siya sa isang laban. Natuwa si Kiyomasa sa kapal ng kanyang mukha, at agad na tinanggap ang hamon. Wala nang pag-alinlangan, sumugod siya kay Takamichi at binugbog ito ng husto, hanggang sa parang karakter na lang siya sa isang video game na paika-ikang naglalakad. Namangha si Kiyomasa sa tapang ni Takamichi, kaya't wala siyang pakialam na tinapon ang sigarilyo sa lupa at handa nang tapusin ang laban. Habang nagkakagulo ang mga estudyante ay patuloy niyang pinagbubugbog si Takamichi, at halos mapadpad na ito sa pintuan ng langit. Samantala, hinugot ni Akan ang kanyang maliit na kutsilyo at handa siyang saksakin si Kiyomasa. Ngunit bago pa siya makagalaw, napansin ng lahat na kahit bugbog na si Takamichi, pilit pa rin siyang lumaban at nananatiling nakatayo. Bago pa lumala ang sitwasyon ay dumating ang isang matangkad na lalaking may blonde na buhok, at sa isang iglap ay natahimik ang buong lugar. Nang makita nila ang kanyang mukha, agad siyang nakilala ng lahat, ang Vice Commander ng Tokyo Manji na si Droken. Sa kanyang likuran ay may isang maliit na lalaking naglalakad. Nang biglang yumuko ang lahat bilang pagbati, napagtanto ni Takamichi na siya ang Grand Commander ng Tokyo Manji na si Manjiro. Hindi man lang tinignan si Kiyomasa at ang mga tropa nito, dumiretso si Mikey kay Takamichi. Sa halip na suntok ay ngumiti lang siya at sinabi na gusto niyang maging kaibigan si Takamichi. Ngayon, nanlaki ang mata ni Takamichi sa gulat, ngunit hindi na siya hinintay ni Mikey na sumagot. Samantala, lumapit ito kay Kiyomasa at binugbog siya ng walang kahirap-hirap, bilang parusa sa paggawa ng walang saysay na fight club. Pagkatapos, kasama si Droken ay umalis silang dalawa sa arena. Natutuwa ang mga kaibigan ni Takamichi, hindi makapaniwala na nagawa niyang harapin si Kiyomasa at nakuha pa ang respeto mula kay Mikey.
Ngunit sa halip na magsaya, pakiramdam ni Takamichi ay napromote lang siya sa mas mataas na antas ng pagiging utusan. Habang nagkukulitan ng iba, si Akane ay nakipag-usap kay Takamichi at inamin na muntik na niyang saksakin si Kiyomasa kanina. Gayunpaman ay nagpasalamat siya sa kanya dahil nailigtas sila mula sa mga delikadong gang. Kinabukasan, halos hindi mabuksan ni Takamichi ang kanyang mga mata dahil sa pagod habang papasok sa eskwela. Ngunit nang lumapit si Tachibana at niyaya siyang mag-date mamayang hapon, agad siyang nabuhayan ng enerhiya. Habang sinusubukan niyang unawain ang kanilang klase, isang malakas na ingay mula sa labas ang pumukaw sa kanyang atensyon. Halos mabaliw siya nang biglang pumasok si Mikey sa silid-aralan, at walang takot na sinabing sumama siya. Mas lalo siyang nabigla nang makita si Droken na mag-isa lang ngunit natalo ang lahat ng mga third-year students. Habang nakahandusay ang mga ito sa sahig, tinapakan lang sila ni Droken na parang mga basahan. Gayunpaman ay nagtangkang tumanggi si Takamichi at sinabing mayroon na siyang ibang plano. Ngunit, hindi makapaniwala ang lahat dahil mismong mga lider ng Tokyo Manji Gang ang dumayo sa kanilang paaralan. Sa mga sandaling ito, habang naglalakad si Tachibana ay bigla niyang sinampal si Mikey. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Takamichi at hinila palayo sa mga nambubuli sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Droken, sabay sabing tatanggalin niya ang mga walang silbi niyang braso at gagamitin iyon bilang pampainit sa gabi. Dahil nangako si Takamichi na palagi niyang protektahan si Tachibana, mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Droken at mariing sinabi rito na bitawan ang kanyang nobya. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Mikey at sinabing oras na para makilala ni Takamichi ang mga Diyos. Habang papalapit siya para tapusin ang kanyang buhay, matapang na sinabi ni Takamichi na mas mahalaga sa kanya si Tachibana kaysa sa walang kwenta nilang pagkakaibigan. Nainis si Mikey sa kanyang sinabi, at humakbang papalapit para suntukin siya. Bago pa tumama ang kanyang kamao ay bigla siyang huminto, saka tumawa at tinawag na tanga si Takamichi, sa pag-aakala na kaya niya itong saktan ng dahil lang sa isang babae. Habang gulat si Takamichi sa nangyari, tinawag siya ni Droken na tanga, dahil pinatulan pa niya ang laban kahit halatang talo na siya. Napagtanto rin ni Tachibana na nagkamali siya sa kanyang ginawa, kaya't humingi siya ng paumanhin sa biglaang pagsampal sa kanya. Ngunit sinabi nito na wala siyang dapat ipag-alala, bilang respeto sa sinumang babaeng may lakas ng loob na harapin ang isang gang leader. Nang makaalis si Tachibana, sinabihan ni Mikey si Takamichi na alagaan itong mabuti dahil hindi ito basta-basta. Nagdesisyon silang magpahinga at magbisikleta habang tinatamasa ang sariwang hangin. Habang nagsasaya ay tinanong ni Takamichi si Mikey kung bakit siya ang napili nitong maging kaibigan. Sinagot siya nito at sinabing naaalala niya ang kanyang yumaong kapatid sa kanya, isang taong mahilig lumaban sa mas malalakas na kalaban. Pagkatapos ay saglit silang huminto upang panoorin ang gininto ang paglubog ng araw. Sa mga sandaling ito ay ipinahayag ni Mikey ang plano niyang muling buhayin ang gang ng Tokyo Manji, at nais niyang maging malaking bahagi nito si Takamichi. Maya-maya, sumakay na sina Mikey at Droken sa kanilang mga bisikleta at umalis. Gayunpaman, naiwan si Takamichi at naglalakad pa uwi. Iniisip niya kung paano naging dahilan si Mikey sa kamatayan ni Tachibana sa hinaharap dahil napakabuti nitong tao. Nang sumunod na araw ay namasyal sina Takamichi at Tachibana. Ngunit nang mapansin niya na bagsak ang mga grado ng kanyang nobyo, nagpasya siyang tulungan itong mag-aral para sa paparating na pagsusulit. Pagkatapos ay dinala niya ito sa bahay nila, at hindi mapigilan ni Takamichi ang paghanga sa ganda ng silid ni Tachibana. Habang nag-uusap ay dumating ang nanay ni Tachibana na dala ang mga inumin, at pabirong tinanong kung nais nilang manood ng Viva Max upang mas maging swak ang kanilang mood. Sa sobrang hiya sa pagpapatawa ng kanyang ina, hinabol siya ni Tachibana palabas ng kwarto. Matapos ang magdamagang pag-aaral, si Tachibana ay nagpasalamat sa pagsagip niya sa kanyang kapatid mula sa mga bully noong nakaraang araw. Dahil doon, malaki ang naging impluwensya nito kay Naoto, na ngayon ay nangarap ng maging isang dakilang pulis. Ngayon, tuwang-tuwa si Takamichi nang marinig ang tungkol ni Naoto bilang pulis, ngunit sa halip na magsalita ay tumingin lang si Tachibana ng may pagmamahal. Pagkatapos, sinabi niya na hindi na siya katulad ng dating isip-batang Takamichi na kanyang nakilala noon. Natawa lang si Takamichi habang sinubukang itago ang kanyang lihim. Nang mapansin ni Tachibana ang fireworks sa labas, inanyayahan niya si Takamichi na panoorin ito kasama siya. Sa tamang oras ay hinawakan ni Takamichi ang malambot na kamay ni Tachibana. Nang lumingon siya upang tingnan ang kanyang magagandang mata,
saka lang niya napansin na ang kamay ni Naoto ang nahawakan niya. Sa isang iglap ay muling gumana ang kanyang kapangyarihan, at biglang bumalik si Takamichi sa kasalukuyan. Galit siyang sumigaw kay Naoto, dahil sa maling nagawa nito at sa pagiging hadlang sa kanyang plano. Ngunit sa kabila ng kanyang inis, natuwa si Naoto na napatunayan niya na tama ang kanyang palagay. Kahit na aksidente lang ang pagbalik ni Takamichi, sa wakas ay nalaman na niya kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung mayroon na siyang nahanap na mga lider ng gang. Sinabi ni Takamichi na nakilala niya si Mikey, ngunit sa tingin niya ay inosente ito, at parang hindi kayang gawin ang malalaking krimen na kinasasangkutan ng gang sa kasalukuyan. Naiinis si Naoto sa kanyang sinabi, dahil kumbinsido siyang si Mikey ang nagsimula ng gulo na humantong sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit iginiit ni Takamichi na gusto niyang makaharap ang kasalukuyang Mikey, at kausapin ito ng harapan. Naniniwala si Takamichi na may ibang taong nagtulak kay Mikey para maging isang malupit na kriminal. Dahil sa kanyang determinasyon, pumayag si Naoto na tulungan siyang hanapin si Mikey. Matapos silang maghalongkat ng mga dokumento at mag-research online, nakahanap si Naoto ng isang mahalagang impormasyon. Samantala, laking gulat nila nang makita na si Akan ay isa ng mataas na miyembro sa grupo ng Tokyo Manji. Pareho silang nagulat, lalo na't matagal nang nakakulong si Akan dahil sa pananaksak kay Kiyomasa. Napagtanto ng dalawa na nagbago ang kasalukuyan dahil sa paglalakbay ni Takamichi sa nakaraan, dahil ngayon ay isa ng maimpluwensya si Akan sa gang. Sa sandaling ito ay ipinahayag ni Naoto na ang magiging susi nila para makalapit kay Mikey ay si Akan. Sa kalaunan, pumunta sila sa dating apartment ni Takamichi para hanapin ang numero ni Akan. Nang pumasok si Naoto sa loob, halos masuka na siya sa sobrang dumi ng lugar, kaya't agad siyang lumabas para kumuha ng face mask at gloves. Habang nasa loob ng bahay ay natagpuan ni Takamichi ang isang lumang libro, kung saan niya itinago ang kanyang mga alaala noong high school. Kasabay nito ay nahanap ni Takamichi ang numero ni Akan, at nang sinubukan nila itong tawagan ay pinapapunta sila sa isang hotel sa gitna ng lungsod. Gayunpaman, kinabahan si Naoto dahil masyadong madali ang imbitasyon ni Akan, kaya't pinaalalahanan niya si Takamichi na maging maingat. Pagdating sa hotel ay muntik nang matulala si Takamichi dahil sa mga naggagandahang babae. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili, at sinabi sa manager na nandoon sila para kay Akan. Matapos suriin ang kanilang mga pangalan, dinala sila sa pahingahan kung saan nakita niya ang kanyang dating kasamahan na si Akan. Pagkatapos nito ay dinala siya ni Akan sa rooftop upang magkaroon ng pribadong pag-uusap. Matapos ang ilang kwentuhan tungkol sa nakaraan, sinabi ni Takamichi na mukhang natutupad na ang mga pangarap ni Akan. Sinabi ni Akan na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, at laking gulat ni Takamichi nang sabihin ni Akan na alam nito na isa ng pulis si Naoto. Ngunit ang pinakamasakit na revelasyon ay nang umamin si Akan, na siya mismo ang nagtulak kay Takamichi sa riles ng tren noong muntik na siyang mamatay. Sa kabutihang palad ay dumating si Naoto sa tamang oras para iligtas siya. Gayunpaman, sinubukan ni Akan na tanungin si Takamichi kung mayroon siyang kakayahang bumalik sa nakaraan. Ngunit dahil sa sobrang pagkagulat ay tinulak siya ni Takamichi at tinawag siyang baliw. Hindi mapigilan ni Takamichi ang kanyang pagluha dahil hindi niya matanggap na magagawa ito ng kanyang kaibigan. Humingi ng tawad si Akan, ipinaliwanag na sinusunod lang niya ang utos ng kanilang boss na si Kasaki. Pagkatapos ay ibinunyag rin niya na matagal nang si Kasaki ang nagpapatakbo ng gang sa loob ng matagal na panahon, at si Mikey ay tuluyan ng naligaw ng landas matapos mamatay si Droken. Nalungkot si Takamichi nang marinig ang tungkol kay Droken, ngunit bago pa niya mapigilan si Akan ay tumalon ito mula sa itaas ng gusali. Napaiyak si Takamichi sa kanyang mga natuklasan at agad siyang bumaba upang puntahan si Naoto. Sinabi ni Takamichi na si Kasaki ang tunay na kontrabida, at hindi siya hihinto hanggat hindi niya nailigtas ang lahat. Matapos niyang mawala ng mahigit 2 linggo ay tuluyan nang nawala ng pasensya ang kanyang boss sa video store, kaya tinanggal siya sa trabaho ng walang sahod. Upang mapadali ang lahat ay iminungkahi ni Takamichi na sabihin na lang kay Tachibana ang tungkol sa hinaharap. Ngunit agad siyang tinawag na tanga ni Naoto, sapagkat maaari lamang siyang iwan ni Tachibana kapag nalaman nito ang katotohanan. Dahil sa pagsasaad ni Naoto, wala silang ibang pagpipilian kundi ang bumalik si Takamichi sa nakaraan at ayusin ang lahat sa mahirap na paraan. Habang nalulungkot siya dahil sa pagkamatay ni Droken, ipinakita ni Naoto ang isang ulat na nagsasabi na si Droken ay tinambangan ng magkalabang grupo.
Samantala, nanginginig si Takamichi nang makita ang petsa sa balita, dahil nangangahulugan ito na mayroon na lamang siyang 3 linggo upang mailigtas si Draken. Ngunit sa palagay ni Naoto, ang kanilang personal na alitan sa pagitan ni Draken at Mikey ang magiging dahilan ng trahedya. Gayunpaman, buong tapang na ipinangako ni Takamichi na ililigtas niya si Draken at protektahan ang lahat. Matapos pag-usapan ng kanilang plano ay nakipagkamay si Takamichi at bumalik sa nakaraan. Ngunit pagdilat niya sa kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang nakakailang na sitwasyon, isang dahilan para kalimutan ang misyon at piliin na lang maging manloloko. Sa sobrang pagkabigla, mabilis siyang lumabas ng kwarto na parang isang baliw. Habang hingal na hingal, umaasa siya na hindi malalaman ni Tachibana ang nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla itong sumulpot sa kanyang likod, at tinanong siya kung ano ang pinagsasabi niya. Sinubukang magpalusot ni Takamichi, ngunit sinabi ni Tachibana na parang nagbago siya kamakailan. Ngayon, napagtanto niya na maaaring ang kanyang dating sarili ang lumitaw habang nandoon siya sa kasalukuyan. Samantala, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Draken, na pinapapunta siya sa isang mahalagang pagpupulong. Ngunit dahil gusto pa siyang makasama ni Tachibana kaya't nagpupumilit siyang sumama. Pagdating nila kung saan magaganap ang tagpuan, agad siyang kinilabutan sa madilim at delikadong lugar. Nang sinubukang pumunta ni Takamichi, 2 miyembro na agad ang lumapit sa kanya. Gayunpaman, bago pa lumala ang gulo ay pumagitna ang isa sa mga division leader na si Takashi, at inutusan ang mga tauhan na bitiwan siya. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na bisita sila ng commander, kaya't dinala niya si Takamichi kay Mikey. Naroon din si Draken, na humingi ng paumanhin kay Tachibana sa pananakot niya noong isang araw sa eskwelahan. Bilang pambawi, inatasan niya ang isa sa mga babae sa gang na magsilbing gwardya sa gabing iyon. Ngunit nang makita ni Takamichi ang isang pamilyar na mukha mula sa malayo, agad niyang nalaman na may paparating na gulo. Nang marinig ni Tachibana ang lahat tungkol rito, ibinuhos niya ang kanyang galit sa kawawang mukha ni Takamichi. Ang magandang babae na nagngangalang Emma ay humingi ng tawad kay Takamichi sa gulong na idulot niya. Sinabi niya na ginawa lang niya ang pribadong palabas sa hotel, upang magselos si Draken at mapilitan nitong ayain siya sa isang date. Nang magsimula ang kanilang pagpupulong ay tumayo si Mikey at pinag-usapan ang hidwaan nila laban sa gang na Mobius. Bago pa man maunawaan ni Takamichi ang mga nangyayari, may 2 lalaki ang biglang umatake sa kanya at pinatumba siya sa lupa. Ang isa sa kanila ay isang pinuno ng 3 Division, na galit kay Takamichi dahil sa nangyari kay Kiyomasa at gusto siyang bigyan ng leksyon. Ngunit, agad namang pinigilan ni Draken ang gulo at pinaupo ang lalaki. Ipinaliwanag ni Mitsuya na nagagalit ang kanilang kasama dahil binugbog ng Mobius ang kanyang matalik na kaibigan, at pinahiya siya sa harapan ng lahat sa pamamagitan ng pag-agaw sa kanyang kasintahan. Sinabi ni Mitsuya na kontrolado ng Mobius ang higit sa kalahati ng mga pangunahing lugar at mas delikado silang kalaban. Seryosong tinanong ni Mikey ang kanyang mga kasama kung paano sila maghihiganti, habang galit na sinabi ni Pa na gusto niyang bunutin ang puso ng lahat ng Mobius. Pagkatapos ay natuwa si Mikey na parang baliw, at agad siyang nagdeklara ng gyera sa kanilang malupit na mga kalaban. Sa kalaunan ay hindi mapakali si Takamichi kung paano niya mapapanatiling ligtas si Draken, kaya't nagdesisyon na lang siya na maging personal nitong bodyguard. Ngunit nang sabihin niya ito kay Draken ay agad siyang tinanggihan ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito ay nagpasya si Takamichi na sundan si Draken kung saan man ito magpunta. Habang minamasdan niya si Mikey at Draken sa isang kainan, napansin niyang tanging kay Draken lang nagpapakita ng pagiging bata si Mikey. Para itong nakatatandang kapatid na nag-aalaga sa kanya, pati na ang pagbuhat sa kanya kapag ito ay nakakatulog. Hindi nagtagal, nagtungo sila sa ospital upang bisitahin ang kasintahan ng matalik na kaibigan ni Pa. Nawalan ito ng malay matapos ang ginawang pag-atake sa kanya. Pagdating ng mga magulang ng babae, galit na tinawag ng kanyang ama sina Mikey at Draken na walang kwentang kriminal. Nais sanang suntukin ni Mikey ang matanda, pero pinilit siyang yumuko ni Draken bilang pagpapakita ng respeto. Nananatili silang nakayuko habang lumuluha ang matanda at ang kanyang asawa bago sila umalis. Sinabihan siya ni Draken na bilang isang pinuno, dapat matuto siyang magpakita ng simpatiya. Nang makita ito ni Takamichi ay napagtanto niya na si Draken ang nagsisilbing utak ng Tokyo Manji, na siyang dahilan kung bakit bumagsak hanggang sa hinaharap ng mamatay si Draken. Paglabas nila sa ospital ay dumating si Mitsuya,
upang sunduin si Mikey para sa isa pang meeting sa susunod na araw. Habang naglalakad ay naalala ni Draken ang kanyang kabataan kung paano siya iniwan ng kanyang mga magulang sa lansangan, dahilan upang lumaki siya sa isang bahay aliwan kasama ang mga dalagang estudyante sa kolehiyo. Sa murang edad, naging pinakamalakas siya sa kanilang eskwelahan, at halos sambahin siya ng kanyang mga kaklase. Sa edad na 10, nagpalagay siya ng dragon tattoo sa kanyang ulo at sinimulan niyang tawagin ang kanyang sarili bilang Draken. Dahil sa kanyang tangkad at lakas, madali niyang napapabagsak ang sinumang lumalaban sa kanya. Nang mabalitaan ito ng mga nakatataas, dinala nila si Draken sa kanilang lihim na tagpuan at sinabihan siyang kontrolin ang kanyang pagiging palaban. Bilang parusa ay inutusan siya na hanapin ang isang estudyanteng nasa ikapitong baitang, na kilalang pasaway din at dalhin ito sa kanila. Ang batang ito ay kilala sa pambubugbog sa pinuno ng isang paaralan. Dahil dito, agad na hinanap ni Draken ang estudyante, at natutuwa siya sa ideya na sa wakas ay may makakapantay na sa lakas niya. Ngunit laking gulat niya nang makita ang bata, na isang maliit na payatot na tila walang kalakasan. Ngayon, nagtataka siya kung paano nito natalo ang isang buong pangkat ng matatandang kalalakihan. Ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang Mikey, at kinabahan si Draken na baka magdulot lang ito sa kanya ng peligro. Ngunit pagdating nila sa lugar ay nagulat ang lahat nang biglang tinapakan ni Mikey ang mukha ng leader ng gang. Dahil sa taglay nitong lakas ay nagtakbuhan ang iba pang miyembro, ngunit hindi umalis si Draken at sa halip ay lalo siyang humanga kay Mikey. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad silang naging matalik na magkaibigan. Pagdating sa kasalukuyan, nagtungo sina Takamichi upang alamin ang tungkol sa grupo ng Mobius. Natagpuan nila ang dating pinuno nito, ngunit sa halip na isang kinatatakutang gangster, isa na lang itong simpleng construction worker. Habang nasa isang kainan, tinanong nila ang isang lalaking nagngangalang Asuna tungkol sa pagkamatay ni Draken. Sa umpisa ay mahiyain at tahimik ito, ngunit nang paulit-ulit siyang tanungin ni Naoto, bigla nitong hinampas ang mesa at sinabing wala siyang alam. Ngunit hindi siya tinantanan ni Naoto, hanggang sa tuluyang bumigay ito at amining may mas malaking tao sa likod ng lahat. Ibinunyag niya na mayroong isang makapangyarihang tao na nag-utos sa Mobius na pag-awayin sina Mikey at Draken. Matapos niyang ibunyag ang lahat ng kanyang mga nalalaman, agad na umalis si Asuna sa restaurant. Bumalik si Takamichi at Naoto sa opisina, at sinabi ni Naoto na ang tanging solusyon ay bumalik si Takamichi sa nakaraan at pigilan ang labanan sa pagitan ng dalawang grupo. Ngunit sa pagbalik niya, nagulat si Takamichi nang makitang nakasakay siya sa bisikleta kasama si Akan. Dito niya napagtanto na ang nanatiling Akan noong kabataan niya ay patuloy na nabubuhay sa kanyang alaala. Pinayuhan niya ito na seryosohin ang kanyang buhay, at ipagpatuloy ang pangarap nitong magtayo ng isang celebrity hair salon balang araw. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin si Mikey at ang iba pang miyembro ng gang. Nang makarating siya sa abandonadong gusali kung saan nagaganap ang pagpupulong, sinubukan niyang pagsabihan ng mga pinuno na kanselahin ang laban. Ngunit nagalit si Pa at sinimulan niyang bugbugin si Takamichi dahil sa pagiging abala nito. Iginiit ni Mikey na ituloy ang kanilang laban sa Mobius, ngunit nang lumuhod si Takamichi at nagsimulang magmakaawa, sumingit si Draken at sinabing dapat muna nilang magsaliksik bago sumabak sa labanan. Nagalit si Mikey sa sinabi nito at tinawag siyang duwag, at nang muntik nang magbanggaan ang dalawa ay biglang dumating si Asanai. Nang makita ni Pa ang lalaking nagpahirap sa buhay ng kanyang kaibigan, napuno ito ng galit at umatake tulad ng isang mabangis na hayop. Ngunit mabilis lang naiwasan ang kanyang pag-atake, at agad siyang pinatumba ni Asanai gamit lang ang isang suntok na parang si Saitama. Ipinahayag ni Asanai na alam na niya ang kanilang plano at dahil mahilig siyang lumaban ng madaya, naisip niyang siya na mismo ang magdala ng gyera sa kanila. Kasama niya ang kanyang hukbo na 50 samurai, na handang lusubin ang grupo ng Tokyo Manji. Kahit na mas marami ang kanilang mga kalaban, hindi man lang natakot si Mikey at hinarap niya si Asanai. Tinawag niya itong duwag dahil nagdala pa ng maraming kasama para lumaban sa grupo ng mga estudyante sa middle school. Si Takamichi ay hindi makapaniwala habang nakatingin kay Asanai, iniisip kung paano ito naging isang talunan sa hinaharap. Samantala, napansin ito ni Asanai kaya't nilapitan niya si Takamichi at sinapak ito ng malakas, na tinanggal ang katarantaduhan sa kanyang mukha. Sa sandaling ito ay tumayo si Pa at agad siyang pinigilan bago pa siya makapagsimula ng sunod-sunod na suntok, sabay sabing dapat silang dalawa lang ang maglaban. Pagkatapos ay tinulak niya si Takamichi,
at sinabihan ni Mikey si Takamichi na umupo na lang at panoorin ang laban. Ngunit walang kalaban-laban si Pa nang bugbugin siya ni Asanai hanggang sa mawalan ito ng malay, at parang naligo sa kanyang sariling dugo na tumutulo mula sa kanyang mukha. Sa ilang sandali ay bumagsak si Pa sa balikat ni Mikey, kaya't dahan-dahan niya itong inihiga upang makapagpahinga. Agad na lumapit si Mikey kay Asanai at pinabagsak ito gamit ang kanyang pamatay na sipa. Nanlaki ang mata ng lahat ng nasa paligid, at buong kumpiyansa niyang sinabi na kailanman ay hindi matatalo ng grupo ni Asanai ang Tokyo Manji. Ngunit buhay pa si Asanai at dinampot nito ang isang basag na bote at sumugod kay Mikey. Agad namang dumating si Draken, at pinigilan niya ang binabalak ni Asanai. Wala itong sinayang na segundo, at idiniin ang kanyang tuhod sa gitna ng hita ni Asanai na naging dahilan upang mabitawan nito ang bote at tuluyang mabasag sa sahig. Matapos ipakita ang takot sa kanilang mga kalaban, sumigaw si Draken at sinasabing dahil tinalo na ni Mikey ang inutil nilang pinuno, opisyal ng miyembro ng Tokyo Manji ang buong grupo nila. Gulat na gulat si Takamichi nang manalo sila, ngunit biglang narinig ng lahat ang tunog ng paparating na pulis. Alam nila na oras na para tumakas, kaya tinutusan ni Draken ang mga tauhan ng Mobius na bumalik na at isama si Asanai. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang bumangon si Pa at sinaksak si Asanai sa likod gamit ang maliit na kutsilyo. Dahil dito ay tinulak siya ni Draken sa lupa, bago pa ito makapatay ng tao at lalo pang mapahamak ang lahat. Nagulat ang buong grupo sa ginawa ni Pa, ngunit dahil papalapit na ang mga pulis ay sinabihan siya ni Mikey na sumama ito sa kanila sa pagtakas. Ngunit tumanggi si Pa at sinabing mananatili na lang siya para harapin ang mga pulis. Wala nang oras para magtalo, kaya't mabilis na hinila ni Draken si Mikey palabas ng gusali at sumunod si Takamichi. Pagdating ng pulisya, inaresto nila si Pa at ang mga natitirang miyembro ng Mobius. Habang tumatakbo ay biglang nakaramdam ng pagkahilo si Takamichi, at nawalan siya ng malay sa gitna ng daan. Sa kabutihang palad ay nagising siya kinabukasan sa ospital, at naroon si Emma upang bigyan siya ng bitamina para lumakas. Nang magsimula siyang magtanong tungkol sa kalagayan ng grupo, naging emosyonal si Emma at sinabing nag-away sina Draken at Mikey tungkol sa pag-aresto kay Pa, dahilan upang masira ang Tokyo Manji Gang. Ngayon ay naunawaan ni Takamichi ang babala ni Asanai sa restaurant, at sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging walang silbi sa mahahalagang sandali. Napaiyak si Emma at yumuko sa kanyang hita, habang patuloy sa pagluha. Eksakto namang dumating si Tachibana upang bumisita kay Takamichi, ngunit laking gulat niya nang makita ang mga pangyayari na hindi kanais-nais. Sa sobrang galit ay sinapak niya si Takamichi hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagka-uwi ni Takamichi, labis siyang nabagot kaya't tinapos na lang niya ang isang buong puzzle set. Maya-maya, dumating ang kanyang mga kaibigan upang samahan siya at ibalita ang masamang nangyari sa Tokyo Manji. Ngunit sa halip na seryosohin ang kanilang sinabi ay nagtawanan lang sila sa harapan niya. Ayon sa kanila, ang away ni Mikey at Draken ay isang maliit na bagay na palagi namang nangyayari, kaya't hindi ito magiging dahilan para magwatak-watak ang gang. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang dumating si Draken na may dalang pakwan. Matapos nilang kainin ito, sinabi niya kay Takamichi na makukulong si Pa ng isang buong taon. Nagmadali si Takamichi upang habulin si Draken para alamin ang buong kwento, pero bago pa siya makalabas ay lumitaw sa harapan niya si Mikey. Doon, nagkasagutan ang dalawa kung sino ba talaga ang mas mabuting kaibigan ni Takamichi, natatakot na baka lumala pa ang sitwasyon. Sinubukan ni Takamichi na awatin sila, pero hinawakan ni Draken ang kanyang damit na parang magpapakawala ng galit sa kanya. Dahil rito ay nagalit si Mikey at ibinato sa kanya ang isang bisikleta. Nagsimula silang maghagisan ng iba't ibang bagay habang nagkakagulo, na sinisira ang mga alaalang mahalaga kay Takamichi. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang lahat at sa sobrang galit, pakiramdam niya ay kaya na niyang sunugin silang dalawa. Sinubukan niyang suntukin si Mikey, ngunit hindi ito tumama at napunta siya sa isang tumpok ng basura. Nang makabangon si Takamichi, gusto niyang sakalin si Draken na parang manok, pero agad namang dumating ang kanyang mga kaibigan para pigilan siya. Sa sobrang pagod sa panunood sa walang kwenta nilang laban ay napaluhod si Takamichi at napaiyak. Sinabi niya na ang kanilang simpleng alitan ang magiging dahilan ng pagkawasak ng gang sa hinaharap. Ngunit sa halip na intindihin ang sinasabi ni Takamichi, sinabihan siya ni Mikey na may dumi sa kanyang ulo, kaya't sa huli ay nagtawanan ang lahat at bigla na lang silang naging magkabati.
Pagkatapos ay nagpunta sila sa parke, kung saan nagkapatawaran sina Mikey at Draken. Ngayon ay napagtanto ni Takamichi na ang pinagtalunan lang pala nila ay ang magkaibang pananaw sa nangyari kay Pa. Habang ipinagdiriwang niya ang tagumpay ng kanyang misyon, biglang dumating ang mga babae. Dahil sa pangungulit ni Emma, napilitan si Tachibana na hikayatin si Takamichi sa Dragon Festival. Nagulat si Emma nang muling nagkasundo ang mga lalaki, ngunit sinabi ni Draken na hindi naman daw totoo ang away nila sa simula pa lang. Habang nag-uusap ang mga babae tungkol sa festival, sumama naman si Takamichi sa mga lalaki para maglaro at mag-enjoy. Kinabukasan sa festival, dumating ang mga babae na nakasuot ng magagandang damit. Labis na natuwa si Takamichi nang makita si Tachibana, pero hindi man lang nagbigay ng atensyon si Draken kay Emma. Sa sandaling iyon ay sinabi ni Tachibana na gusto niyang magkatuluyan sina Emma at Draken. Nang tanungin ni Takamichi kung paano sila naging magkaibigan, ipinaliwanag niya na si Emma ay mabait pero sadyang naghahanap lang ng atensyon mula sa mga lalaki. Gayunpaman, hindi niya nakakalimutan ang nangyari noon kay Takamichi at Emma. Upang makabawi, inutusan niya si Takamichi na manalo ng espesyal na premyo para sa kanya sa isang shooting game. Ngunit dahil hindi magaling si Takamichi sa pagbaril at sa panliligaw, nauwi lang siya sa kahihiyan at naubos ang kanyang pera nang hindi nananalo ng kahit ano. Natawa si Tachibana dahil sa kamalasan niya at bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon, napilitan silang tumakbo papunta sa kagubatan upang hindi sila mabasa. Samantala, napansin ni Takamichi na silang dalawa na lang ni Tachibana ang natira sa festival. Habang napapaligiran ng mga punong kahoy ay may naisip na gawin si Takamichi, ngunit napagtanto niya na hindi ito ang tamang pagkakataon. Samantala, nakatanggap siya ng tawag at narinig niya na may ilang miyembro ng gang na hindi natuwa sa muling pagsasama, at may balak silang salakayin si Draken mamayang gabi. Nagulat si Takamichi dahil inaakala niya na naayos na niya ang lahat. Kahit na sobrang sabik si Takamichi sa moment nila ni Tachibana, napilitan siyang iwanan ito para hanapin si Draken, habang sinisisi ang kanyang sarili sa pagiging pabaya sa kasagsagan ng pista. Tumigil siya sa pagtakbo nang mapansin niya ang kanyang mga kasama sa di kalayuan, pero laking gulat niya nang makita niya na may hawak na patalim si Kiyomasa. Sinabi pa nito na papatayin niya si Draken dahil sinira nito ang kanyang buhay. Habang iniisip ni Takamichi kung ano ang maaari niyang gawin, bigla siyang hinila ng isang lalaki papunta sa kanila. Pinagtatawanan siya ng ibang miyembro sa kanilang gang at inutusan siyang bumili ng inumin, tulad ng ginawa nila noon sa pinsan niya. Sinubukan niyang tumayo para labanan si Kiyomasa, pero nang maalala niyang wala siyang laban kung wala sina Mikey at Draken, napilitan siyang humingi ng tawad habang binubugbog siya ng mga ito. Matapos siyang itali ay tinapakan ni Kiyomasa ang kanyang mukha at sinabing si Takamichi ang kanyang sisihin sa lahat matapos niyang patayin si Draken. Pagkatapos ay umalis ito kasama ang kanyang grupo. Sa kabutihang palad ay natuntun siya ni Tachibana, at agad nitong tinanggal ang tape sa kanyang bibig. Ngunit sa sobrang sama ng kanyang loob, sinabi ni Takamichi na iwanan na lang siya roon, at hayaan siyang mamatay dahil wala siyang silbi para mailigtas ang kahit sino. Ngunit sa halip na magalit ay yumuko si Tachibana at hinalikan siya sa labi. Biglang kumislap ang mga patak ng ulan, at sinabi niya na kahit hindi siya kasing tapang ni Mikey at Draken, siya pa rin ang mahal niya at siya ang pinagkakatiwalaan niya. Dahil sa panibagong lakas na nakuha niya mula sa paborito niyang babae, muling tumakbo si Takamichi para hanapin si Draken at balaan ito tungkol sa paparating na pag-atake. Sa kanyang pagtakbo ay nakasalubong niya si Mitsuya, na nakakuha rin ng impormasyon tungkol sa plano kaya agad siyang kumilos upang pigilan ito. Pagkatapos ay sinabi ni Takamichi na si Kiyomasa ang may balak na patayin si Draken. Nagulat si Mitsuya, dahil ayon sa impormasyong nakuha niya, ang tunay na may pakanan ay ang Vice Captain ng 3rd Division na si Pea. Samantala, habang naglalakad pa uwi si Draken at Emma ay biglang lumitaw si Pea sa kanilang likuran. Napansin ni Draken ang masamang pagtingin nito, kaya't inutusan niyang lumayo si Emma bago siya humarap kay Pea. Galit na galit si Pea dahil sa nangyari kay Pa, at tinanong siya ni Draken kung naghahanap siya ng sakit sa katawan. Pero bago pa sila maglaban ay may isang kasapi ng Mobius ang biglang sumulpot, at pinalo si Draken sa ulo gamit ang baseball bat. Agad na tumakbo sina Takamichi at Mitsuya para balaan si Draken, ngunit pagdating nila sa pinangyarihan ng gulo, nadatnan nilang abala na ito sa pakikipaglaban sa mga tauhan ng Mobius. Tinawag ni Emma na duwag si Pea, dahil inatake niya si Draken gamit ang buong grupo nito.
Sa sobrang pagod at pagkahilo, napaupo si Draken at sinabi kay Mitsuya na siya na ang bahala. Natawa ang mga tauhan ng Mobius dahil hindi nila akalaing kayang lumaban ni Mitsuya sa ganoong sitwasyon. Ngunit sa mga sandaling iyon ay dumating si Mikey na nakasakay sa kanyang motorsiklo. Sumigaw siya kay Peya at tinanong kung bakit siya nakipagsabuatan sa mga kalaban. Nang itanong niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, isang matangkad na lalaki na may hawak na sigarilyo ang lumapit kay Mikey. Ngayon, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Hanma, ang bagong leader ng Mobius. Ngunit walang pakialam si Mikey sa kanya, kaya't agad siyang umatake gamit ang malakas na sipa upang pabagsakin ang kaaway. Sa hindi inaasahan ay nasalo ni Hanma ang kanyang napakalakas na sipa, na ikinagulat ni Mitsuya at ng lahat ng nasa paligid. Pagkatapos ay sinabihan niya si Mikey na kumalma lang muna dahil kakasimula pa lang ng kanilang laban, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang 4 niyang mga kasama. Naguguluhan si Takamichi sa bilis ng mga pangyayari, habang iniisip niya kung paano niya maililigtas si Draken. Ngunit bago pa siya makagalaw ay dumating ang mahigit 100 lalaki sakay ng mga motor para tumulong kina Mikey. Ngayon, lumapit ang mga division leader at matapos magbigay ng utos si Mikey ay sabay-sabay silang sumabak sa labanan. Habang nakikipaglaban sina Mikey at ng kanyang mga kasama sa kanilang mga kalaban, hirap naman si Takamichi na panatilihing nakatayo habang pinuprotektahan si Draken. Napagtanto ni Takamichi na wala siyang kakayahang lumaban, kaya't naisip niya na sumuko na lang ulit. Ngunit naalala niya ang pagkamatay ni Akan sa harap niya mismo, kaya't pilit siyang bumangon at lumaban. Samantala, galit na galit si Mikey kay P dahil sa pagtataksil nito sa kanilang gang. Nilampaso niya muna ang lahat ng tauhan ni Pei, bago niya ito hinarap at tinanong kung bakit gusto nitong patayin si Draken. Puno rin ng galit si Pei at sinabi niya na kinasusuklaman niya silang lahat dahil parang basta na lang nilang binitawan si Pa. Sa matinding emosyon, paulit-ulit niyang sinuntok sa mukha si Mikey habang sinisigawan na lumaban ng patas. Ngunit naintindihan ni Mikey ang sakit na nararamdaman ni Pei, kaya hinayaan niya itong ilabas ang kanyang galit. Matapos ang lahat ng iyon, niyakap ni Mikey si Pei at sinabing siya rin ay hindi masaya sa nangyari kay Pa. Nakiusap siya na bumalik na sa kanilang grupo dahil mahal na mahal siya ng lahat. Nabigla si Pei sa sinabi ni Mikey, at kahit wala siyang binanggit tungkol sa kanyang ginawa ay hindi na niya napigilan ang kanyang pagluha. Habang ang lahat ay nagkakagulo ay patuloy na hinahanap ni Takamichi si Draken. Bigla niyang nakita si Kiyomasa na may dalang kutsilyo, at napatingin siya habang naglalakad ito palayo. Nang mapagtanto ni Takamichi na huli na ang lahat, dali-dali siyang tumakbo papunta kay Draken at nakita niya ito na nakahandusay sa lupa. Samantala, si Mikey ay patuloy sa pakikipaglaban sa mga tauhan ng Mobius, kaya't sumigaw si Takamichi na nasaksak si Draken. Pagkatapos, sinubukang puntahan ni Mikey si Draken ngunit hinarangan at tinapon siya ni Hanma. Nang muli siyang naglabas ng malalakas na sipa ay 2 beses itong napigilan, kaya't pinakawalan na niya ang isang malakas na uppercut. Habang patuloy silang naglalaban, natuklasan ni Takamichi na buhay pa si Draken. Sinabihan siya ni Mikey na alagaan si Draken, ngunit nang makita niya na walang ibang makakatulong ay pinasa niya si Draken papuntang ospital. Habang naglalakad ay napagtanto ni Takamichi na sobrang bigat nito at gusto na naman niyang sumuko. Sa kabutihang palad ay nakasalubong niya sina Emma at Tachibana, na nagsasabing nakatawag na sila ng ambulansya. Pagkatapos ay huminto sila sa gilid ng kalsada para hintayin ang paparating na ambulansya. Ngunit biglang napansin ni Takamichi na papalapit si Kiyomasa at ng mga baliw niyang mga kasama. Agad niyang naisip na nasa panganib sila, lalo na't muli siyang binantaan na itatali siya gamit ang duct tape. Biglang bumangon si Draken dahil alam niyang mababalian ng mga buto si Takamichi, kaya't agad siyang sumigaw at sinabihan itong dalhin ang mga babae at tumakbo na. Ngunit naalala ni Takamichi ang pagiging duwag sa buong buhay niya, kaya't sa halip na tumakas ay mas pinili niyang lumaban. Sinabihan niya sina Emma at Tachibana na lumayo, at diretso siyang humarap kay Kiyomasa at sa mga kasama nito, habang binanggit ang matindi nilang laban noon sa Fight Club. Nang makita ng mga kaibigan niya na seryoso siya ay nagsimula silang magsiyahan, naniniwalang kaya niyang talunin si Kiyomasa. Dahil sa kanilang suporta ay agad na umatake si Takamichi, ngunit hindi niya napansin na may kutsilyo si Kiyomasa at tinamaan siya sa kamay. Bagamat masakit ay hinugot niya ang kutsilyo mula sa kanyang palad, ngunit dahil wala siyang lakas upang sumuntok, nagbago siya ng estratehiya at sinubukan niyang patumbahin si Kiyomasa.
Ngayon, naisipan ni Takamichi na kagatin niya ng todo ang tiyan ni Kiyomasa, hanggang sa mapasigaw ito sa sobrang sakit. Sa sobrang galit ay nakaakyat si Takamichi sa likod ni Kiyomasa at sinakal niya ito ng todo, hanggang sa mawala ng malay si Kiyomasa at sabay silang bumagsak sa lupa. Napangiti si Takamichi na parang baliw, dahil ramdam ni Takamichi ang sarap ng paghihiganti sa lalaking sumira ng buhay niya. Ngunit pinayuhan siya ng isang lalaki na huwag munang magdiwang dahil hindi pa natatapos ang laban. Agad niyang pinatakas sina Emma at Tachibana, at nang makaalis ang dalawa ay tumayo si Draken at sabay silang humarap sa mga kalaban. Habang sumusugod ang mga miyembro ng grupo ni Kiyomasa, bigla na lang dumating si Akan at sinapak ang isang lalaki sa mukha. Pagkatapos ay sunod na ring dumating ang iba pa nilang mga kaibigan para sumuporta sa laban. Nakita ni Takamichi kung paano kadeterminado ang mga kaibigan niya para sa kanya. Doon niya napagtanto na kahit hindi perpekto ang kanyang plano, nahikayat niya ang tropa na huwag sumuko at ipaglaban ang pinaniniwalaan nila. Habang nagdiriwang ang lahat, dumating sina Emma at Tachibana kasama ang mga rescue team para isugod si Draken sa ospital. Sa kabilang banda, nananatiling nakatayo si Mikey na parang walang makakatalo. Dahil pagod na si Hanma, tinawag niya ang isa sa mga kasama niya para sunduin siya. Kasabay nito ay nagsitakbuhan ang lahat para makaiwas sa mga pulis. Bago umalis, nagbanta si Hanma kay Mikey tungkol sa paparating na bagong gang na mas mabangis pa. Sa loob ng ambulansya, buong pusong ipinagdarasal ni Takamichi na maging ligtas si Draken. Bigla na lang nagising si Draken at iniabot ang kamay kay Takamichi, at sinabi na alagaan mo si Mikey bago siya inatake sa puso. Sinubukan siyang muling buhayin gamit ang CPR pero hindi siya nagre-responde. Pagdating sa ospital, agad siyang isinugod sa operating room para sa emergency heart surgery. Habang ikinwento ni Takamichi ang buong nangyari, hindi mapigilan ni Emma ang kanyang pag-iyak. Pagdating ni Mikey sa ospital, nagkukunwari siya na maayos lang ang lahat para hindi mahalata ang totoong nararamdaman niya. Habang nakatingin siya sa operating room, hinikayat niya ang lahat na manatiling positibo at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya na hindi basta-basta mamamatay si Draken dahil isa itong tunay na mandirigma, kaya't hindi siya matitibag ng isang saksak mula sa isang traidor. Matapos ang ilang oras ng paghihintay, lumabas ang mga doktor at ibinalita na naging matagumpay ang operasyon ni Draken. Dahil sa sobrang saya, agad na tumakbo si Mitsuya at ang iba pa para ibahagi sa buong gang ang magandang balita. Ngunit napansin ni Takamichi na nananatiling tahimik si Pei. Sinabi ni Pei na nahihiya siyang harapin ang lahat dahil sa kanyang ginawang pagtataksil. Ngunit pinagaan ni Mitsuya ang kanyang loob, sinabing nauunawaan nila ang kanyang dahilan. Pagkatapos ay ipinahayag ni Mitsuya, na sa kabila ng lahat ay si Draken ang tunay na nagmalasakit kay Pa. Habang si Pa ay nakakulong at pinagtripan ng mga baliw na preso, si Draken lang ang walang sawang pumupunta sa mga magulang nito at nagdadala ng regalo. Pagkatapos ng lahat ay hinimok ni Mitsuya si Pei na humingi ng tawad kay Draken at sa iba. Habang nasa labas naman si Takamichi kasama ang mga babae, napagtanto niyang matagumpay niyang natapos ang misyon na ibinigay sa kanya ni Naoto. Nang mapansin niya na biglang nawala si Mikey, nagsimula siyang maghanap hanggang sa matagpuan niya itong umiiyak sa labas ng kwarto ni Draken. Makalipas ang isang linggo matapos ang labanan, naging kilalang alamat si Takamichi sa kalsada. Nang dalawin niya si Draken sa ospital, tinawanan lang siya nito at tinawag siyang tanga sa suot niyang damit at sa pagiging mayabang sa isang panalo. Sinabi ni Takamichi na karapat-dapat lang siyang maging masaya, matapos ang matagal na panahon na puro pagkatalo lang ang inabot niya. Ngunit tinukso lang pala siya ni Draken habang itinuro ang bag na nasa sahig, na regalo raw mula kay Mikey. Pagbukas ni Takamichi, nakita niya na ito ay ang jacket ni Mikey nung una siyang naging leader ng Tokyo Manji. Hindi siya makapaniwala at pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa ganoong bagay. Ngunit sinabi ni Draken na may utang na loob ang buong grupo sa kanya. Tumayo ito at yumuko para pasalamatan si Takamichi sa pagligtas sa kanyang buhay, habang iniisip kung kailan siya magiging karapat-dapat sa jacket na iyon. Pinayuhan niya si Takamichi na makipag-usap kay Mikey tungkol rito. Pagdating niya sa itaas ng gusali, sinalubong siya ni Mikey at tinanong kung paano niya nalaman ang mga mangyayari bago ito maganap. Halos ibinahagi na ni Takamichi ang lahat tungkol sa kanyang kapangyarihan kasama si Naoto, ngunit bigla na lang tumawa si Mikey at tumalon pababa, sabay pasasalamat sa kanya sa pagligtas kay Draken at sa buong gang.
Matapos magtagumpay sa kanyang layunin, muling nakipagkita si Takamichi kay Naoto upang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pero bago siya umalis, binigyan niya si Tachibana ng kwintas na may 4 na dahon ng clover bilang paghingi ng tawad sa pagiging palpak niyang nobyo noon. Tinignan niya ito sa huling pagkakataon, bago makipagkamay kay Naoto upang bumalik sa kasalukuyan. Pagbukas ng mga mata ni Takamichi, nagulat siya nang makabalik siya sa dati niyang boring na trabaho sa video store at naisip niya na baka panaginip lang ang lahat. Ngunit nang makita niya ang peklat sa kanyang kamay mula sa laban kay Kiyomasa, napagtanto niyang totoo ang lahat ng nangyari. Nakatanggap si Takamichi ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing magkikita sila. Pagdating ni Takamichi sa nasabing lugar, laking gulat niya nang makita si Akan na abala sa pagtatrabaho sa kanyang negosyo. Sinabi ni Akan na balak niyang maging isang tanyag na barbero, at gusto niyang si Takamichi ang maging una niyang customer. Sa ilang sandali ay napaluha si Takamichi, dahil ibig sabihin nito ay nagtagumpay ang kanyang plano. Bigla namang tumulog ang kanyang telepono, at si Naoto ang nasa kabilang linya. Sinabi nito na naging matagumpay ang kanilang plano at panahon na para magkita sila ng kapatid niya. Habang nasa biyahe papunta sa bahay ng kapatid ni Naoto, sinabi ni Naoto na nabura na nila ang pangyayari kung saan namatay si Tachibana dahil sa gang war. Natutuwa si Takamichi sa kanilang ideya na makikita na niya si Tachibana sa kasalukuyan. Habang papaakyat sila, abala sa pag-iisip si Takamichi ng iba't ibang hairstyle na nais niyang ipakita kay Tachibana. Ngunit habang papalapit sila sa muli nilang pagkikita, unti-unti siyang nilamon ng kanyang pagdududa, paano kung ayaw na siyang makita ni Tachibana matapos ang 12 taon. Dahil dito ay sinabi niya na mauna na si Naoto, sabay suntok sa pader dahil sa pagiging duwag niya kahit ang dami na niyang pinagdaanan para mailigtas ang lahat. Ngunit pagpasok niya sa loob ng apartment, nabunggo niya ang isang pamilyar na mukha na si Tachibana. Pagtingin ni Takamichi sa kanya, binalikan niya ang lahat ng masasaya nilang alaala, at hindi niya mapigilan na mapaiyak sa harap ni Tachibana. Pagpasok nila sa kwarto, parehong nahihiya ang dalawa na para bang nasa unang date. Tumayo si Naoto para umalis, pero pinigilan siya ni Takamichi habang nakayakap sa binti nito na parang alalay, kaya't napagdesisyonan ni Naoto na isama silang dalawa sa isang biyahe. Habang nasa daan ay tumawag ang boss ni Naoto at inutusan siyang tumulong sa isang kaso, kaya't iniwan niya ang kotse kina Takamichi at Tachibana. Samantala, malapit nang sumabog ang puso ni Takamichi sa kaba, dahil silang dalawa na lang ni Tachibana ang naiwan. Naisip ni Takamichi kung ang suot na kwintas ni Tachibana ay yung binigay niya noon bago siya bumalik sa kasalukuyan. Matapos iparada ni Tachibana ang kotse ay niyaya niya si Takamichi na maglakad. Huminto sila sa isang magandang tanawin, at nang sabihin ni Tachibana na masaya siyang naglalakad sa lugar na ito kasama ang paborito niyang tao, inakala ni Takamichi na may iba na itong nobyo. Ngunit laking gulat ni Takamichi nang malaman niya na siya ang tinutukoy ni Tachibana. Nang tanungin siya ni Tachibana kung bakit iniwan niya ito noon, saka lang naalala ni Takamichi na siya pala ang nakipaghiwalay sa kanya sa nakaraan. Dahil sa pagkabigla, biglang tumakbo si Takamichi at pumasok sa banyo para pakalmahin ang kanyang sarili. Nang makita niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin, naiinis siya sa kanyang itsura at nagpakatatag upang harapin si Tachibana ng maayos. Paglabas niya sa banyo ay may nakasalubong siya na isang matangkad na lalaki. Napatingin siya sa kamay nito at nang makita niya ang pamilyar na tattoo, agad niyang nakilala si Hanma mula sa gang na Mobius. Agad siyang tumakbo para balikan si Tachibana, ngunit isang sasakyan ang dumaan at sumalpok sa kotse kung saan naroon si Tachibana. Sa kanyang pagkabigla ay napatingin siya sa driver at nagulat siya na ito ang kaibigan niyang si Akan. Nang tanungin siya ni Takamichi kung bakit niya nagawa iyon, sinabi niya na napilitan lang siyang sumunod sa mga utos ng kanyang boss na si Kasaki. Ngayon, labis na nadurog ang puso ni Takamichi nang malaman niya na naulit na naman ang mga trahedya kahit na bumalik na siya sa nakaraan. Habang umiiyak siya sa sobrang panghihinayang, biglang sumabog ang truck at tumilapon siya sa lupa. Kumalat ang apoy papunta sa sasakyan ni Tachibana, ngunit inaalala muna ni Takamichi ang mga pangyayari, bago siya tuluyang nagpasya na iligtas ito. Ngunit dahil sa lakas ng pagsabog, nadurog na ang mga binti ni Tachibana kaya't hindi na ito makakalakad. Ngayon, napagtanto ni Takamichi na wala na siyang ibang magagawa kundi yakapin si Tachibana ng mahigpit, at sabihing mahal na mahal niya ito kahit ano pa ang mangyari. Sa narinig na mga salita ay napaiyak si Tachibana sa tuwa, ngunit dahil mas gusto nitong mabuhay si Takamichi,
tinulak niya ito palayo bago sumabog ang sasakyan. Habang nakatingin siya sa apoy, nangako si Takamichi sa kanyang sarili na hindi siya susuko hanggat hindi niya nailigtas si Tachibana sa kamatayan. Kinabukasan sa libing ni Tachibana, isa-isang lumapit ang mga tao upang magbigay ng dasal. Ngunit nang si Takamichi na ang nasa harap, nanatili lang siyang tahimik at nakatayo, hindi siya makapagsalita habang lantad ang matinding dalamhati sa kanyang mukha. Hindi na rin napigilan ni Naoto ang kanyang damdamin at tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Takamichi at lumabas habang tahimik siyang nakatingin sa lawa. Lumapit ang ina ni Tachibana, at ibinalik sa kanya ang kwintas na may 4 na dahon ng clover. Ayon sa kanya, ito ang pinakamahalagang gamit ng kanyang anak na si Tachibana, at sinabi rin niya na mahal siya ni Tachibana bago ito pumanaw. Habang pinagmamasdan niya ang sunog na kwintas, hindi napigilang mapaluha si Takamichi dahil naalala niya ang pagkamatay nito. Pagkatapos ng ilang araw, ibinalita ni Naoto na may asawa at anak pala si Akan na kinidnap ng Tokyo Manji, kaya't napilitan itong sumunod sa utos ni Kasaki na patayin si Tachibana. Dahil sa pagkabigo ng kanilang misyon, sinabi ni Naoto na wala nang saysay ang lahat. Ngunit buo ang loob ni Takamichi, sinabi niya na babaguhin niya ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pagiging leader ng Tokyo Manji sa nakaraan. Napatawa si Naoto sa kanyang walang kwentang plano, ngunit ipinahayag ni Takamichi na iyon lang ang natitirang paraan para mailigtas si Tachibana. Dahil doon, nagpasalamat si Naoto sa hindi niya pagkawala ng pag-asa at sinamahan siya sa paglalakad. Nalilito sila kung paanong naligaw ng landas ang Tokyo Manji gayong buhay pa si Droken, kaya't nagpasya sila na puntahan ito. Sa gulat ni Takamichi, nasa death row na si Droken at nakakulong sa isang detention facility. Nang tinanong ni Takamichi kung bakit siya naaresto, sinabi ni Droken na tinanggap niya ang lahat ng kasalanan dahil pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit naging kriminal ang kanilang grupo. Naalala niya ang masasayang araw kasama si Mikey, magkasama nilang nililibot ang gabi na nakasakay sa kanilang motorsiklo. Ang tanging hiling lang ni Droken ay pinatay na lang niya sana si Kasaki bago pa ito lumala. Nabigla si Takamichi sa kanyang narinig at tinangkang humingi ng paliwanag, pero tapos na ang oras ng pagdalaw. Bago siya umalis, sinabi ni Droken na dapat nang lumaya si Takamichi dahil gusto na rin siyang patayin ni Kasaki. Pagbalik nila sa bahay ni Naoto, sinubukan ng dalawa na maghanap ng impormasyon tungkol kay Kasaki sa internet, pero wala silang nahanap. Nang napagtanto ni Takamichi na oras na para kumilos, sinabi niyang handa na siyang muling bumalik sa nakaraan. Pakiramdam ni Naoto ay isang kabaliwan ang kanilang plano na sakupin ang gang, ngunit iginiit ni Takamichi na iyon na lang ang tanging natitirang paraan. Sa sandaling ito ay nagkasundo ang dalawa at muli nilang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Pagbukas ng mga mata ni Takamichi, nagtawanan muna ang lahat bago sila nagtungo upang makipag-usap sa iba. Ayon kay Mikey, panahon na para magtalaga ng bagong kapitan para sa 3rd Division, kaya't sumakay silang lahat sa motor at nagtungo sa opisyal na tagpuan para dumalo sa seremonya. Agad na inanunsyo ni Mikey na lalabas na ang bagong kapitan, ngunit habang nagtataka si Takamichi kung sino ito, may isang lalaking may salamin na lumapit kasama ang kanyang gwardya. Napagtanto ni Takamichi na mukhang pamilyar ang mukha ng lalaki at pinilit niyang alalahanin kung saan sila nagkita, ngunit laking gulat niya nang ipahayag ng kanyang gwardya na ito si Kasaki. Naisip ni Takamichi na dapat niyang talunin si Kasaki, dahil siya ang magiging dahilan ng pagkamatay ng lahat ng kaibigan niya sa hinaharap. Ngunit ngayong kaharap na niya ito ay hindi na niya alam kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Samantala, nagalit ang ilang miyembro dahil dating kapitan si Kasaki ng Mobius, ngunit pinagalitan sila ni Mikey at sinabing kailangan nila si Kasaki at ang grupo nito para labanan ang bagong gang ni Hanma. Nagpasalamat si Kasaki kay Mikey at aalis na sana, pero nang maalala ni Takamichi na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Tachibana, bigla siyang umakyat sa entablado at sinuntok niya si Kasaki sa mukha. Galit na sumigaw si Droken dahil sa ginawa niyang pambabastos sa bagong kapitan, at nagsimulang lumapit ang ibang division leader para turuan siya ng leksyon. Ngayon, sumali ang unang division leader na si Baji kahit pinigilan siya ng iba, na diretso siyang sumugod kay Takamichi at binugbog niya ito hanggang sa pinigilan siya ni Mitsuya. Agad na nagalit si Baji sa ginawa ni Mitsuya, at sinabi kay Mikey na sasali na lang siya sa grupo ni Hanma. Pagkatapos ay idineklara niya na isa na siyang kalaban sa grupo, at tuluyang umalis sa seremonya. Nagulat ang lahat sa kanyang pagtalikod, pero natuwa si Kasaki na unti-unti nang bumabagsak ang kanilang grupo.
Bilang tugon sa ginawa ni Takamichi, sinuntok niya ito at nawala ng malay. Nang magising si Takamichi ay nandoon si Mikey sa tabi niya, at ipinagtapat nito na kababata niya si Baji at dati niyang kapitbahay. Pagkatapos ay ibinunyag ni Mikey, na likas na palaaway si Baji at madalas makipagsuntukan ng walang dahilan, kaya marahil sinugod niya si Takamichi sa seremonya. Isiniwalat pa niya na sila ni Baji, kasama sina Draken at iba pang division leaders ang bumuo ng gang. Ngayon, nakiusap sa kanya si Mikey na ibalik si Baji, at pumayag naman si Takamichi, sa kondisyong tatanggalin niya si Kasaki at papalitan ng iba. Sinang-ayunan nito ni Mikey, at sinabi na kung maibabalik ni Takamichi si Baji ay tuluyan niyang itataboy si Kasaki mula sa grupo.